Alam mo pre, lahat tayo may kinatatakutan noong bata. Aso, dilim, multo sa ilalim ng kama. Normal lang. Ang sa akin, medyo kakaiba. Nagsimula ito sa isang lobo. Hindi yung pelikula. Totoong lobo. Kulay pula na hawak ng isang payaso sa gitna ng Quiapo. 12 taon ako noon. Kasama ko si mama. Siksikan sa daan, amoy ng usok at tinda sa bangketa. Sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, nakita ko siya. Nakatayo lang sa isang sulok, hindi gumagalaw, taliwas sa agos ng mga taong nagmamadali. Nakasuot siya ng puting bestida na may malalaking pulang butones, puting guwantes at itim na sapatos na malaki at bilugan. Ang mukha niya pininturahan ng puti na may malaking ngiting pula na barang tinahi sa kanyang pisngi. Ang mga mata niya hindi mo makita, natatakpan ng aniwo mula sa kanyang maliit na sombrero. Tumingin siya sa direksyon ko. Hindi, tumingin siya sa akin. Sa lahat ng tao doon, ako ang nakita niya. Itinaas niya ang kanyang kamay na may guwantes at dahan-dahang kumaway. Tapos binitawan niya ang pulang lobo. Lumipad dito pataas, dumaan sa mga kable ng kuryente at nawala sa maruming langit ng Maynila. Hindi siya humingi ng bayad. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Yung ngiting hindi nagbago bago siya dahan-dahang lumakad at lamunin ng karamihan. "Marco, bilisan mo!" sigaw ni mama. Sinundan ko siya, pero hindi ko maalis sa isip ko ang payaso. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagtataka. Bakit ako? Paano niya nalaman ang pangalan ko na eksaktong pagtawag sa akin ni mama ay kasabay ng pagkawala niya? Sinabi ko kay mama ang tungkol sa payaso, pero tumawa lang siya. Lahat naman ng payaso sa Quiapo mukhang katulad niyan. Siguro nga. Pero habang pauwi kami sa jeep, pakiramdam ko ay may nakatingin pa rin sa akin at ang ngiti na iyon ay nakaukit na sa utak ko. Lumipas ang ilang linggo. Halos nakalimutan ko na ang payaso sa Quiapo. Naging abala ako sa eskwelahan, sa mga laro sa kalye kasama ang mga kaibigan ko. Ang alaala niya ay naging parang isang kupas na litrato na lang. Hanggang sa isang hapon, pagkatapos ng klase, naglalakad ako pa uwi, mag-isa. Ang eskwelahan namin ay nasa isang medyo tahimik na kalye na may matataas na pader at malalaking puno ng akasya. Sa dulo ng kalye, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na kahit hapon ay bukas na, nakita ko siya ulit. Nakatayo, hindi gumagalaw. Parehong kasuotan, parehong sapatos, parehong ngiti. Nakatingin ng diretso sa akin. Napatigil ako. Ang dugo ko ay parang naging yelo. Imposible, anong ginagawa niya dito? Malayo ang Quiapo sa lugar namin. Sinubukan kong isipin na baka ibang payaso lang. Maraming payaso sa mundo. Pero alam ko sa paraan ng kanyang pagtayo, sa paraan ng pagkatuyo ng pintura sa kanyang mukha, sa paraan ng hindi pagbabago ng kanyang ngiti. Siya yun. Walang mga bata, walang party, walang dahilan para magkaroon ng payaso doon. Nakatayo lang siya at nagmamasid. Para akong isang daga na nakita ng isang ahas. Hindi ako makagalaw. Ilang minuto kaming nagkatitigan kahit na hindi ko talaga makita ang kanyang mga mata. Naramdaman ko ang titig niya. Pagkatapos, tulad ng dati, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Nawala sa isang kanto. Tumakbo ako pa uwi. Humihingal. Hindi ko na naman sinabi kina mama at papa. Ano ang sasabihin ko? Na may payasong sumusunod sa akin? Tatawanan lang nila ako ulit. Sabi ng isang kaklase ko minsan, kapag may multo raw na sumusunod sa'yo,
Ibig sabihin may gusto ito sa'yo. Pero hindi ito multo. Mas malala pa. Ang multo, hindi mo nakikita. Siya, malinaw na malinaw. At ang ngiti niya, parang sinasabing kahit saan ka magpunta, mahahanap kita. Matapos ang pangalawang pagkikita, nagsimula ang kabaliwan. Hindi ko na siya kailangang makita sa kalye para matakot dahil nakikita ko na siya kahit saan. Nagsimula sa isang mantsa ng kape sa mesa sa kusina. Habang pinupunasan ko ito, napansin ko ang hugis. 2 tuldok para sa mata at isang mahabang nakangiting linya. Napabitaw ako sa basahan. Isang umaga, habang nagsisipilyo, ang bula ng toothpaste sa lababo ay tila bumuo ng isang pamilyar na mukha. Malaking ngiti, malungkot na mata. Sa gabi, ang mga anino ng mga dahon ng puno sa labas ng bintana ko, kapag tinatamaan ng ilaw mula sa poste, ay nagiging isang figura ng payaso na sumasayaw sa dingding. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, pero kahit doon, sa dilim sa likod ng aking mga talukpak, nakikita ko ang ngiting iyon. Pula, makinang, parang sariwang dugo. Naalala ko ang sinabi minsan ni Lola. Huwag kang tititig ng matagal sa mga bagay na pangit o nakakatakot, Marco. Sabi niya habang tinatahi ang isang punit sa pantalon ko. Baka dumikit sa'yo. Baka aninagin ka. Noon akala ko paraan lang niya yun para hindi ako manood ng mga horror movies. Ngayon naiintindihan ko na. Ang imahe ng payaso ay dumikit na sa akin. O baka naman ako ang dumidikit sa kanya. Pinilit kong labanan. Tinitigan ko ang mga ulap. Naghahanap ng ibang hugis. Tumingin ako sa mga pattern ng tile sa sahig. Sinusubukang huwag makita ang kanyang mukha, pero laging nandun. Isang ngiti sa isang bitak sa semento, isang pares ng mata sa 2 butas sa isang dahon. Ang buong mundo ay naging canvas para sa kanyang larawan. Hindi na ako sigurado kung ano ang totoo at kung ano ang nasa isip ko lang. Baliw na ba ako? O sinusubukan lang ng isang bagay na ipakita sa akin na wala akong takas? Araw-araw, ang tanong ay hindi na makikita ko ba siya ngayon, kundi saan ko siya makikita ngayon. At hindi ka na masyadong lumalabas, anak. Sabi ni Papa isang gabi habang naghahapunan. May problema ba sa eskwela? Umiling lang ako. Paano ko ipapaliwanag na ang labas ng bahay ay naging isang malaking bitag? Dahil hindi ako pinapaniwalaan sa bahay, sinubukan kong maghanap ng sagot sa labas. Pero hindi sa paraang inaasahan ko. Isang hapon, inutusan ako ni Mama na bumili ng suka sa tindahan ni Aling Tessie sa kanto. Habang naghihintay ako, narinig ko ang usapan ng mga matatandang babae na nakaupo sa isang bangko. Nakita niyo ba ulit yung mama? Bulong ni Aling Sabel, yung nagtitinda ng isda. Oo, kagabi. Nakatayo lang doon sa may puno ng mangga. Parang poste. Nakakatakot ang itsura. Payaso daw, sabi ni Ernesto. Sabi naman ni Aling Tessie habang inaabot sa akin ng suka. Naka-makeup daw. Akala mo may pupuntahang party. Pero 12:00 ng gabi, sino namang matinong tao ang gagawa nun? Napatigil ang paghinga ko. Payaso. Baka naman lasing lang, sabi ni Aling Sabel. Hindi eh, giit ni Aling Puring. Iba ang dating, parang hindi tao. Sabi ng matatanda dati may mga engkanto o mal-espiritu na nag-aanya yung tao para manggulo. Lalo na kung may bata silang nagugustuhan, mga batang malulungkutin daw ang paborito nila. Napatingin silang lahat sa akin. Bigla akong nahiya. Malungkutin ba ako?
Siguro, madalas akong mag-isa. Bigla silang nag-iba ng usapan nang mapansin nilang nakikinig ako. Pero huli na. Ang mga salita nila ay tumago sa akin. Hindi lang ako ang nakakakita. Totoo siya. Hindi siya guni-guni. At ang mga kwento ng matatanda na dati ipinagtatawanan ko lang ay biglang nagkaroon ng bigat at kahulugan. Hindi na ito simpleng chismis. Para itong isang kumpirmasyon mula sa isang mundong hindi ko naiintindihan. Ang payaso ay hindi lang isang payaso. Isa siyang bagay na may pangalan sa mga lumang kwento. Isang bagay na nangunguha ng mga batang tulad ko. Ang kumpirmasyon mula sa mga chismis sa kanto ay hindi nagpagaan ng loob ko. Sa halip, lalo itong nagpatindi ng takot ko. Dahil kung totoo siya para sa kanila, ibig sabihin totoo ang lahat. At kung totoo siya, kaya niyang gawin ang kahit ano. Isang umaga, nagising ako sa isang bagay na mali. May kulay sa kwarto ko na wala dapat doon. Kulay pula. Nakatali sa rehas ng bintana ng kwarto ko na nasa ikalawang palapag ay isang pulang lobo. Ganitong ganito sa lobong binitawan niya sa Quiapo. Sumasayaw ito ng marahan sa ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana. Imposible. Paano niya nailagay yan dyan? Walang puno na malapit sa bintana ko na pwedeng akyatin. Masyadong mataas para abutin mula sa baba. Walang paraan. Pero nandyan, isang pulang marka ng kanyang presensya sa pinakapribadong lugar ng buhay ko. Isang regalo. Sinigawan ko sina mama at papa. Pagdating nila, gulat na gulat din sila. Sinong naglagay niyan? Tanong ni Papa galit. Walang may alam. Inakala nilang biro lang ng mga kalaro ko. Pero alam kong hindi. Ang mga kalaro ko, hindi nila kayang gawin to. Siya lang. Tinanggal ni Papa ang lobo. Pinutok ito gamit ang dulo ng sigarilyo niya. Ang tunog ng pagsabog ay parang isang sigaw. Pero kahit wala na ang lobo, naiwan ng pakiramdam. Ang pakiramdam na kaya niyang pumasok. Na kahit nakasara ang pinto at bintana, hindi ako ligtas. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Naalala ko ang isang kantang laging kinakanta ni Lola noong maliit pa ako. Isang uyai na kakaiba ang tono. Ngayon ko lang nauunawaan ang mga salita. Tulog na, bunso ko. May nagmamasid sa'yo. Huwag tanggapin ang alay nang di nakikitang kamay. Pagkat pag kinuha mo, ay kukunin ka nito. Dati, akala ko tungkol lang ito sa mga masasamang tao. Ngayon alam kong tungkol ito sa kanya. Ang lobo ay isang alay, isang paanyaya. At ang pagtanggap nito, kahit hindi ko sinasadya, ay parang pagpipirma sa isang kontrata. Mula sa lobo, nag-iba ang laro. Hindi na siya nagtatago o bigla na lang sumusulpot. Naging isang anino siya na laging nasa paligid. Kung susilip ako sa bintana, nandun siya sa dulo ng kalye, nakatayo sa ilalim ng poste. Isang puting tuldok na may pulang ngiti sa gitna ng kadiliman. Kung maglalaro ako ng basketball sa court ng barangay, makikita ko siya sa kabilang kalsada, nakatayo sa likod ng bakod na kawad, nanunood. Kung sasama ako kay mama sa palengke, masusulyapan ko siya sa dulo ng isang iskinita, nakasilip at laging nakangiti. Hindi na siya gumagalaw, hindi na siya lumalapit, nanunood lang. Parang isang bantay. Pero hindi tulad ng anghel na bantay na sinasabi sa simbahan. Siya ay isang bantay na naghihintay. Naghihintay ng tamang oras. Naghihintay na magkamali ako. O baka naman, naghihintay na ako mismo ang lumapit sa kanya. Ang buong mundo ko ay lumiit. Ang mga kalye na dati kong nilalaruan ay naging mga pader ng isang kulungan.
Ang bawat kanto ay naging isang posibleng lugar kung saan siya nag-aabang. Nagsimula akong tumangging lumabas. Nagkukulong na lang ako sa kwarto. Pero kahit doon hindi ako ligtas dahil alam kong nasa labas lang siya. Nagmamasid. Ano bang nangyayari sa'yo, Marco? Tanong sa akin ni Mama. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Lagi kang tulala, lagi kang nakatingin sa bintana. Gusto kong sabihin, nandyan siya, Ma. Nanunood. Pero alam kong wala itong patutunguhan. Sinubukan kong gumuhit. Pero ang mga guhit ko, laging may isang payaso sa sulok. Sinubukan kong magbasa. Pero ang mga salita ay nagiging mukha niya. Ang pinakamasaklap pre ay nasasanay ka na. Ang takot ay nagiging isang laging bati ng puso. Ang kanyang presensya ay nagiging normal. Nasanay na akong laging may anino sa gilid ng aking paningin. At yon ang mas nakakatakot. Kapag nasanay ka na sa halimaw, baka hindi mo namamalayan na ikaw na mismo ang nagiging halimaw. Nagsimula akong makarinig ng musika. Sa una, mahina lang. Akala ko galing sa kapitbahay. Isang tunog ng sirang plaka ng isang karnabal. Yung masayang musika na paulit-ulit pero dahil sa pagiging luma at sintonado, nagiging malungkot at nakakakilabot. Naririnig ko ito sa gabi kapag tahimik na ang lahat. Tinanong ko si Papa kung may naririnig siyang kakaiba. Wala, sabi niya. Tahimik ang gabi. Tinanong ko si Mama. Umiling lang siya. Ako lang ang nakakarinig ng musika ng payaso. Gabi-gabi, palakas ito ng palakas. Isang walang katapusang tugtugin na umiikot sa loob ng ulo ko. Sinubukan kong takpan ang tenga ko pero nandun pa rin. Dahil ang musika hindi nanggagaling sa labas. Nanggagaling ito sa loob. Hindi na ako makatulog. Paano ka matutulog kung ang utak mo ay naging isang sirang music box ng isang karnabal sa impyerno? Bumagsak ang mga grado ko sa eskwela. Lagi akong puyat. May itim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Lagi akong iritable. Isang gabi, hindi ko na natiis. Bumangon ako at sinundan ang tunog. Lumabas ako ng kwarto, dahan-dahan para hindi magising sina Mama. Ang musika ay tila nanggagaling sa sala. Pagdating ko doon, mas malakas ang tugtog. Pero wala namang tao, walang stereo na bukas. Taning ang liwanag lang ng buwan na tumatama sa sahig. At sa gitna ng sala, nakita ko ang anino niya. Hindi siya mismo, kundi ang anino niya na isinasayaw ng liwanag na nagmumula sa bintana. Isang payat na anino na may malaking ngiti. Sumasayaw sa himig ng musikang ako lang ang nakakarinig. Dahan-dahan itong lumingon sa akin. Itinaas ang kamay at yumuko na parang isang performer pagkatapos ng kanyang palabas. Napaurong ako, natumba sa isang upuan. Sa pagbagsak ko, nawala ang anino. Humina ang musika. At naiwan akong nanginginig sa dilim, pinagpapawisan at sigurado sa isang bagay. Hindi na lang siya ako pinanonood. Inaanyayahan niya na akong sumali sa kanyang palabas. Dahil sa pagbagsak ng aking kalusugan, sa wakas ay nakumbinsi ni Mama si Papa. Pero hindi sa doktor o psychologist nila ako dinala. Dinala nila ako kay Mang Cleto, isang kilalang albularyo sa kabilang bayan. Ang bahay ni Mang Cleto ay amoy pinaghalong kandila, dahon ng bayabas at isang bagay na hindi ko matukoy. Isang amoy na luma at makapangyarihan.
Si Mang Cleto ay isang maliit na matandang lalaki na may mga matang tila nakikita ang kaluluwa mo. Pinaupo niya ako sa isang bangkito sa gitna ng kanyang maliit na silid. "May sumasama sa bata," sabi niya kaagad. Hindi man lang ako tinitingnan kundi ang espasyo sa paligid ko. Kinausap niya sina mama at papa, pero ang mga mata niya ay laging bumabalik sa isang sulok sa likod ko. Matagal na at malakas siya. Isinagawa niya ang ritual ng tawas. Naglagay siya ng mga baga sa isang platito. Naglagay ng kapirasong kandila sa isang sandok at tinunaw ito sa ibabaw ng baga habang bumubulong ng mga dasal sa Latin. Ang usok ay umikot sa paligid ko. Pagkatapos, mabilis niyang ibinuhos ang tunaw na pagkit sa isang palanggana ng tubig. Lumapit kaming lahat para tingnan ang nabubuong hugis. Hindi ito malinaw. Hindi ito isang perpektong imahe. Pero habang tinititigan mo, makikita mo isang mukha. Isang umiiyak na mukha. Pero ang bibig nito ay hindi nakakunot sa lungkot, kundi nakaunat sa isang permanenteng, nakapangingilabot na ngiti. Parang isang maskara ng komedya at trahedya na pinag-isa. Isang mal espiritu, bulong ni Mang Cleto. Isang kaluluwang ligaw na may daladalang matinding kalungkutan. Pero nagtatago siya sa likod ng isang ngiti, isang pakitang tao. Mapanganib ito. Hindi siya basta-basta umaalis. Kumakapit siya sa mga kaluluwang nakakaintindi sa kanyang lungkot. Tumingin siya sa akin. "Bata, may ibinigay ba siya sa'yo? Isang bagay na hindi mo dapat tinanggap." Nanginginig akong tumanggo. Naalala ang pulang lobong ibinigay sa akin. Tumanggo si Mang Cleto na parang inaasahan na niya ang sagot ko. Ang pagtanggap mo sa alay niya ay ang pagbukas mo ng pintuan. Ngayon, kailangan nating isara iyon bago kanya tuluyang kunin. Pag-uwi namin mula kay Mang Cleto, tahimik si Mama. Alam kong malalim ang iniisip niya. Noong gabing iyon, pumasok siya sa kwarto ko. Umupo sa gilid ng kama ko. Ang mukha niya ay puno ng isang takot na ngayon ko lang nakita. "Marco," simula niya, nanginginig ang boses. "Naaalala ko ang isang kwento. Isang alamat na kinukwento sa amin sa probinsya noong mga bata pa kami, para raw hindi kami gumalagala." Tumingin siya sa malayo na para bang binabasa ang kwento sa pader. May isang payaso daw noon sa perya sa aming bayan. Magaling siya. Mahal siya ng mga tao, lalo na ng mga bata. Meron siyang isang anak na lalaki, mga kasing edad mo ngayon. Ang anak niya ang buong buhay niya. Huminto siya sandali. Isang araw, nagkasakit ang bata. Malubha. Ginawa ng payaso ang lahat. Ginastos ang lahat ng kanyang naiipon, pero hindi gumaling ang bata. Namatay ito. At sa sobrang lungkot, ang payaso ay nawala sa sarili. Araw-araw pumupunta pa rin siya sa perya, nagpapatawa, nakapinta ang malaking ngiti sa kanyang muka. Pero sa loob, wasak na wasak siya. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang palabas,
Hindi na siya umuwi. Nagbigti siya sa ilalim ng malaking puno ng balete sa likod ng peryahan. Suot pa rin ang kanyang costume. Mula noon, bumaba ang boses ni Mama na halos pabulong na. Sinasabi nilang ang kaluluwa niya ay hindi matahimik. Naglalakad siya sa gabi, laging nakangiti. Naghahanap ng mga batang malulungkutin, mga batang katulad ng kanyang nawalang anak. Sabi nila, hindi siya nananakit. Kinukuha lang niya sila para may makasama siya sa kanyang walang hanggang kalungkutan. Tumingin siya sa akin. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Ang tawag nila sa kanya, ang payasong nalulumbay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ko ay nagkaroon ng anyo. Hindi na siya isang basta-bastang halimaw o isang malespirito. Meron siyang pangalan. Meron siyang kwento. At ang kwentong iyon, ang alamat na ginamit para takutin ng aking ina noong bata pa siya, ay bumalik para sa akin. Ang minanang takot ay naging isang buhay na bangungot. Pagkatapos ng kwento ni Mama, naramdaman ko ang isang kakaibang pagbabago. Ang takot ay nandun pa rin, pero may kasama na itong awa, pagkaunawa. Ang payaso ay hindi isang halimaw na gustong manakit. Isa siyang kaluluwang nalulunod sa lungkot. At sa aking pag-iisa, sa aking sariling kalungkutan, naramdaman niya ako. Nakita niya ang sarili niya sa akin. Ilang gabi akong hindi lumabas. Niresetahan ako ni Mang Cleto ng mga dasal at mga paligo ng dahon, pero alam kong hindi iyon sapat. Dahil ang koneksyon namin ay hindi na pisikal. Emosyonal na. Isang gabi, tumigil ang musika. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa walang katapusang himig ng karnabal. Alam ko na. Oras na. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng bahay. Hindi ako natakot. Parang isang naglalakad na tulog. Hinila ng isang hindi nakikitang tali. Pumulta ako sa dulo ng aming kalye. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw. Nandoon siya. Naghihintay. Sa unang pagkakataon, hindi siya malayo. Nasa harap ko lang siya. Nakita ko ang mga bitak sa puting pintura ng kanyang muka. Nakita ko ang kupas na pula ng kanyang ngiti. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi ito natatakpan ng anino. Ang mga mata niya ay puno ng walang hanggang pighati. Isang dagat ng luha na hindi na kayang tumulo. Hindi siya nagsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay na may puting guwantes. At sa kanyang palad ay lumitaw ng isang pulang lobo. Ang tali nito ay nakapulupot sa kanyang daliri. Inielok niya ito sa akin. Hindi ito isang tanong. Isa itong paanyaya. Sa likod niya, ang kalye ay tila naglaho. Napalitan ng mga ilaw ng isang perya na matagal nang nawala. Narinig ko ang mahinang tunog ng tawanan ng mga bata kasama ang malungkot na himig ng karnabal. Isang mundo kung saan hindi ako mag-iisa. Isang mundo kung saan ang lungkot ay may kasama. Tumingin ako pabalik sa aming bahay, sa bintana ng aking kwarto. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya, sa kanyang malungkot na mata, sa kanyang ngiting hindi nagbabago. Pre, tinatanong mo kung anong ginawa ko, kung kinuha ko ba ang lobo. Tingnan mo ako, tingnan mo ang aking muka. Nakikita mo ba itong ngiti? Hindi na ito nawawala. At ang musika, ang ganda hindi ba? Laging may palabas dito. At hindi na ako kailanman muling nag-iisa.